welcome back to another vlog. And in today's video, may nag-request kasi sa akin, I think 1 week ago or 2 weeks ago, na kung pwede, mag-share ako ng mga succulent na madaling alagaan. So, in short, pwede siya sa beginner. Lalo na dito sa lowland, guys. Ang hirap mag-alaga ng succulent. Habang mag-aayos ako, kasi nagripat-ripat ako dito nung madaling araw. 2 PM na, kakagising ko lang. Dahil hindi ko na malayan yung oras kagabi. Niriripat ko yung in-unbox ko and then naglinis-linis ako dito. Nasaan ba yung, tignan nyo yung mga nakababa dyan na malalaking plants. Is iibahin ko siya ng pwesto para mag-giveaway dun sa mga bago na niriripat ko. Bago ako mag-ayos dito, is i-share ko na lang muna sa inyo. Naalala ko lang nung nakaraan na sabi niya is i-share ko nga daw kung ano yung madaling alagaan. Actually, nag-share na ako before, diba? Siguro mga isa, dalawa, or tatlo, mga ganun. Pero sa ngayong video na ito, hindi ko alam kung naipakita ko na to before. Pero syempre, na may mention ko itong mga ipapakita ko sa inyo. And dun sa mga hindi nakakapanood, is i-share ko lang din sa inyo. Ito yung kakaiba. Hindi naman sa sobrang kakaiba, pero hindi siya katulad ng iba na alam na natin na madaling alagaan, like Darly Sunshine, or ano pa ba yung madadaling alagaan. Purple Delight, yan. Hindi ko na sinama dito sa ipapakita ko yung mga Super Bomb, Purple Delight, mga Bianca, at ano pa ba? Missing You. Hindi ko na ipapakita, pero ilan yan sa madadaling alagaan dito sa garden. Ito yung unang ipapakita ko sa inyo. Tuyot siya kasi kakadilig ko lang sa kanya kanina. Nagdidilig ako ng ating mga succulent once na walang araw. And ilang araw na dito sa amin na maaraw siya pero madali siyang dumilim. Ayan oh. Kung mapapansin nyo, is kulubot yung dahon niya. Ice plant yung common name niya dito. And pag diniligan nyo to, alam nyo before, hindi ko rin siya mawari. Hindi ko rin siya maintindihan kung bakit siya kulubot. Hindi nawawalan kulubot. Alam yung gawin nyo, diligan nyo siya ng malamig na tubig. Yun yung ginagawa ko. Kaya meron ako ditong malamig na tubig. Ayan, kakadilig ko lang dyan. Inumin tayo. Meron ako mga random plants na dinidiligan siya ng hiwalay. Especially to. Tingnan nyo, napakadali nitong alagaan dito sa akin. Pero wag nyo siyang didiligan ng once a week. Dito sa akin, hindi ko siya dinidiligan ng once a week. Once in 2 weeks, minsan nga 3 weeks bago ko siya diligan para hindi siya mamatay. Pero madali ito sa akin alagaan. For me ha, madali ito sa akin. Ito yung next na ipapakita ko sa inyo. Si Cinderella. Yan, si Cinderella, madali talaga siyang alagaan, lalo na sa malalamig na lugar, sa Benguet. Ay naputol na nga dito, tingnan nyo. Yan, may putol na siya. And ang pinagtataka ko dito kay Cinderella, ang haba ng dahon niya before. Kaya lang ngayon parang nagiging moonstone siya, nagiging bilog. Ayan o. Nagiging bilog yung dahon niya na hindi katulad nung unang-una kong binili na medyo mahaba. Ito yung mga dahon ng una kong binili. Ganyan o. Tignan nyo, kulubot yung karamihan ng mga dahon ng aking succulent kasi mas gusto ko yung inuuhaw sila kaysa masobrahan sila sa dilig. Kasi pag inuhaw sila, madali mo lang siyang maremedyohan. Pwede mo siyang diligan agad, tataba na yan. Pero pag nasobrahan mo sa dilig, dun ka magpanik. Hindi mo agad mapapansin. Mamaya, madaling araw, dun siya naglagas or nalusaw. Ganyan. Kaya, mas preferred ko na inuuhaw yung ating mga succulent. Pero tumataba sila pag maulan. Cinderella. Meron pa akong isa nito. Ay, dalawa pa siguro. Nandun sa dulo. May dalawa pa ako niyan. Pero ito na lang pinakita ko kasi mabigat. Mabigat yung pack. Ito yung isa rin sa ipapakita ko sa inyo. Ito, may ipakita ko sa inyo ha. Ayan o. Si Teddy Bear. Ang ganda nito si Teddy Bear, guys. Apakaganda nito. And every once in 2 weeks ko lang din siya dinidiligan. Karamihan dito sa ating succulents ay mga once a week or minsan once in 2 weeks ko sila diligan. Ito, every 15 days ko diligan or lampas ng 2 weeks bago ko siya diligan. Pero, ang dilig ko sa kanya ay full water. Ano ba yung ibig sabihin ng full water? Yung dire-diretso talaga dito yung tubig. Pag diniligan mo siya, is tutulo agad yung tubig. Meron kasi ako mga succulent dito na konting dilig lang is enough na sa kanila or wiwisikan mo lang, okay na. Ito, matagal lang
silang dilig pero full water. Tumutulo talaga yung tubig. And perfect na potting mix sa kanila is yung gritty. Gritty or at least 70% pumice. Pag madaming lupa or compost, nabubulok yung stem niya. May papakita pa ako sa inyo. Pag nasobrahan sa dilig, either malulusaw siya or magpuputukan yung dahon. Eto, isa rin to sa madaling alagaan, si black tie. Well, yung mga tumentosa ko dito, madadali siyang alagaan. Eto, si black tie. Meron akong ilang pot nito. Mga 4 na pot ni black tie. And alam nyo ba, ang nangyayari pag nasosobran or karamihan ng tumentosa or mga mababalahibong plants ko, na pag nasobrahan sila sa dilig, nagpuputukan yung dahon. Pagpasensyahan nyo na medyo maingay, may practice kasi yung mga students sa kapitbahay namin. Ayun o, tingnan nyo, nagpuputukan yung kanyang mga dahon-dahon. Ang dilig nito is katulad nung sinabi ko sa inyo kay teddy bear na, ano ba tawag dito? Every 15 days, mga ganyan, or lampas. And ganito yung nangyayari pag sila, yung kulang sa dilig. Ayan o, tingnan nyo, galit na galit yung ugat niya. Tingnan nyo, pero mas okay na sa akin yan kaysa sa masobrahan sa dilig kasi nga nagpuputukan yung dahon ng mga tumentosa pag sobra sa dilig. Minsan kasi pag umuulan lang dito ng sobrang lakas, na wiwisikan or natatamaan talaga sila sa taas or dun sa pinagpupwestuhan nila. Lalo na pag ilang days na umuulan, di ko sila tinatanggal, hinahayaan ko lang. And doon sila nagpuputukan yung dahon. Naririnig nyo yon? Ay, by the way, may nagpadala sa akin, natutulog ako kanina, may dumating sa Lala Move. Thank you so much. May nagpadala si Ate Marlene Makiling. Thank you so much, Marlene Makiling. Ito yung matagal ko lagi ako nag-iisip na bibilhin. Yung tumbler siya na po pwedeng hot or cold. Tapos po pwedeng, yung kasya ba dun sa ng sasakyan? Sa can ng sasakyan. Dun sa lagayan ng ng sasakyan. And napangiti ako kasi white. Hindi naman siya white na white. Para siyang cream ang color. And then, parang beige or pa-wood na ang color niya, which I like. Yan yung mga gusto kong color. Lagay ko lang dito. And ito yung next na ipapakita ko sa inyo. Naghahanap ako neto. Meron ako, hindi ko matandaan kung sino pa yung isang seller na inorderan ko. Kaya lang, hindi ako ini-invoice. Meron kasi akong nabilhan na seller. Hindi siya nag-i-invoice. Okay lang siya dun sa mga kinukuha ko. Paano ko makakabayad? Diba? Siyempre, mag-i-invoice muna bago ka magbayad. Kaya lang, wala eh. Tinatanggalan ko lang ng damo. Kasi karamihan ng succulent ko, ganito yung damo. Relate kayo dyan kasi ganyan yung mga damo ng mga succulent. Hindi ko pa ito ulit napalitan ng potting mix. Tingnan nyo guys. Nag-i-start na siyang mamula. Ang color, ay nalalaglag. Tingnan nyo, titigan nyo, ang ganda-ganda niya. Iba siya sa Firestorm, pero nung nabilhan kong seller nito before matagal na is, ang pangalan niya is Firestorm, which is, alam ko talaga na hindi siya Firestorm. Ang ID niya is Coppertone, or mas kilala siya sa tawag na Coppertone sa Benguet. Actually, nahawig siya kay Firestorm. Ito yung Firestorm. Baka sabihin, ano ba yung Firestorm na sinasabi? Meron ako dito. Ayan o. Ayan. Nahawig siya dito. Patulis kasi ang daon nitong si Firestorm. Hindi ko mapakita sa inyo yung nandun sa sabitan. Mas maganda siya, mas stress ang color nung nandun sa sabitan. Mabigat kasi, yung mga mother plants ko kasi nakahang. So, eto, ganyan yung Firestorm. Pero sabi nila, hindi daw Firestorm pangalan nito. Sabi ng isang seller na nagla-live. Narinig ko lang, iba yung pangalan niya. Eto, mataba na pabilog, which eto yung gustong-gusto ko. Tingnan nyo, ang taba na ito, guys. Ayan, lumago na siya ng super. Pero so, ginaagyo na. Ayan. Yung isa na pinutol ko dito, pinropagate ko, hindi ko na makita. Baka namatay na siya, guys. Ang ganda niya, oh.
Lalo na pag stress to, ang color niya, ayan o, nag-i-stress na siya. Yung color niya sa mga gilid-gilid ng dahon niya is nagiging red na red, and then magiging, ano siya, parang dark brown ang color dito, oh. Ang ganda niya. Sasuggest ko sa inyong bilhin yan. Copper tone. Pero yung ibang seller, sabi nila, Firestorm, pero hindi eh. Iba siya sa, sa Firestorm. Sa totoo lang, ibang-iba. Tapos, ano pa ba? Meron pa akong 5 dito. Tuyot na to. Tuyot na. Ito yung next na ipapakita ko sa inyo. Madaliin na nga natin kasi ang ingay, mga estudyante. Ayan, Shangri-La or Peridot. Shangri-La yata to. Halos kasi magkahawig sila. Ang amoy niya, lalo na sa gabi, is, alam niyo yung gabi? Gabi, yung yung root crop. Ganun yung amoy niya. Maglaga kayo ng gabi, yung mga isinasawag sa mga sinigang. Maglaga kayo noon, ganun yung amoy nito. Kaamoy din siya ng clavatum kasi may mga local clavatum tayo na ang amoy niya, amoy gabi. Shangri-La or Peridot. Hindi ko matandaan kung ano siya kasi Shangri-La siguro to. Oh. Ayun oh. At ang kapal-kapal na niya, yun nga lang, puro may mga tuyo-tuyong dahon. Hindi pa ako nakakapag-alis sa mga tuyong dahon nila. Yung mga pinapakita ko sa inyo, 60 to 70% gritty ang potting mix. Eto, medyo nawawala-wala na siya sa market. Si Bashful na nag-uumpisa na siya na mamula-mula na ulit kasi maganda ang weather natin ngayon, malamig sa gabi at yun yung nakakapagpa-stress sa ating mga succulent, especially pag maaraw tapos malamig, yan, perfect. Kaya nga sa mga malalamig na lugar, ang ganda ng color nila, kaya wag kayong maiinggit kung sa ibang lugar is wag kayong magko-compare sa succulent natin dito sa Pinas kumpara doon sa nasa ibang bansa kasi malayo talaga ang kanilang itsura dahil malamig na mainit dun sa ibang lugar. For example, sa Korea, 'di ba magaganda ang mga succulent and then pagdating dito sa Pinas, nag-iiba yung color niya. Nagiging green na lang siya kasi iba yung weather natin dito. Kaya kanya-kanya tayong strategy kung paano sila mai-stress. Ang isa sa tekniko paano sila mai-stress is hindi talaga ako nagdidilig ng madalas. Oh, ayan si Bashful. Meron ako nitong 3 pots. Ayan. Ganda nito. Pakita ko sa inyo yung isa pang pot. Nasaan na kaya yung isang pot? Nandun sa ibabaw yung isang pot. Ayan o. With free dahon. Ayan o. Yan ang ating Bashful. Eto, 3 na lang to. Para makapag-ayos na ako. Kasi mag-aayos din ako dun sa labas eh. Eto, alam nyo, ang alam kong ID sa kanya is si Orange Lover. Ayan o. Si Orange Lover to. Pero nung nabili ko to sa Benguet, ang ID na binigay ni seller is Adolphi. Pero kasi katagalan, hindi siya mukhang Adolphi. Ganito yung Orange Lover, oh. Pag stress siya, orange siya talaga or nag-orange siya. Nag-orange din si Adolphi pero long siya. Long yung dahon niya, mas long dito. Oh, tingnan niyo, oh. Sana maganda sa siya, sa video. Pangalawa sa huli, si Guanzo. Si Guanzo, guys, ay napakadali din niya sa akin dito alagaan. Tuyot siya. Ayan, tuyot. Maliit ko lang siyang nabili before eh. And then, nagkasakit siya. Pero, lumaban. Ito maganda siya, nag-start na siya maging pinkish yung dahon niya. Or para siyang dark, nagiging maroon yung dahon niya. Kasi before, nung nabili ko to, maroon na maroon yung dahon niya. As in, dark red. Pero nung nung niripat ko dito and then dito na siya nag-stay sa akin, unti-unti siya nagiging grayish ang color. And then ngayong nung bare months, namula na siya ulit. And then ngayon, siguro hanggang February end, malamig pa rin dito. Magiging red-red na rin to ulit. Ayun oh. Slow grower nga lang to. Ang tagal na nito sa akin eh. Tapos, nauna pang lumaki yung mga niya, mga propa. Ayan, madali. Mapapansin nyo, yung ating mga potting mix, nilalagyan ko na siya ng
lava rock sa ibabaw kasi nung time na wala akong mabilhan ng pumice, yung mga niriripat ko na succulent is nilalagyan ko siya ng lava rock sa ibabaw para hindi didikit sa lupa or sa pinaka lupa yung dahon na magkokos para magmasyo siya. Yun lang, feel ko lang, ayaw dumikit ng dahon sa lupa kasi masisira siya or malulusaw siya. Feel ko lang naman yun. Ito yung last. Kasi by Nessie, hindi ko na siya niripat simula nung nabili ko yata ito kay seller. One stem lang to. Tapos may lumabas na variegated dito sa gilid. Tapos ito yung mother niya. Malaki. Ayan o. Meron pa ako na itong 3 siguro or 2 pot. Ayan o. Ang ganda. Ang ganda niya kasi lumalaki na yung mga babies before na hinahayaan ko na lang. And eto, since hindi ko siya niripat, inisip ko na ilalabas ko siya. Sa labas ng bahay, iniisip ko, pero hindi ko na inilabas dahil dito ko na lang siya pinesto. Kasi sa pinakataas, bihira ako na hindi nagre-repat ng succulent na nabili ko sa Benguet. Ito kasi, nahirapan ako mag-repat before. So, nakalimutan ko na siya. Ang ginagawa ko na lang, hindi ko siya dinidiligan ng marami. Kasi ayaw ng mga succulent ko ng pure compost. Ayaw ng succulent ko dito ng pure compost. Sa totoo lang. Kahit nasabihin ni seller na hindi mo na kailangan niyang iripat pagdating sa'yo, is hindi pa rin kasi siya nagwo-work sa akin kasi sobrang dami kong nabili before. I think nasa 20 pots before. At hindi ko siya niripat. Namatay pa unti-unti lahat. So, nagre-ripat talaga ako ng mga succulent. Yung iba, dagdag bawas. Binabawasan ko ng potting mix nila and then dinadagdagan ko nung potting mix ko. So, ayun lang naman. Pasensya na kung medyo natagalan yung pag-share ko sa inyo. And kung meron kayong gustong i-vlog natin or sabihin dito sa vlog natin is don't forget na mag-comment sa baba para magawa natin. Kasi minsan, wala akong maitopic sa vlog kaya hindi ako nagbablog. Pero kung meron kayong suggestion or request sa akin is nagbabasa ako sa comment section and then gagawa natin ng vlog yan or video para magkaroon din ng ano yung iba na hindi rin alam yan. For example, ano yung potting mix niyan, ganyan-ganyan, or ano yung pag-aalaga na ginagawa mo kay ganyan-ganyan. So, i-share natin sa video para yung iba na hindi rin nakakaalam na gusto yung plant na yun is malaman din nila. So, ayun lang guys ang ating video for today. Doon sa furniture ko sa inyo, ang pinaka-favorite ko talaga is ito. Ayan. Sayang nga eh. Hindi yata nabuo yung propagation ko. Hinahanap ko yung propagation ko nito. Nagputol kasi ako dito. Tingnan nyo oh. Na ano pa. Baka malaglag. Nabulok pa yung pinag-estiman ko. Yung pinagputulan ko niyan. Nabulok siya. And sayang nga kasi, alam ko may binili pa ako kay seller na ganito. Hindi ako na-invoice. Nakalimutan ko na. Sino ba yun? Sa sobrang daming seller na binibilhan ko. Nakakalimutan ko na, pero pag nag-invoice na yan, screenshot, ibig sabihin, pag nag-invoice na, babayaran mo yon, di ba? So, hindi ko na yun maaalala, hindi ko na yun makakalimutan. Ayan. Yun lang yung problema ko dito, yung madamo. Pero matagal naman tumubo ang damo. Yun lang. Thank you for watching. Bye!